Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest from Masigari Channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is special gabay for the month of September 8 hanggang September 14 for the sign of Scorpio. Scorpio, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads saway pagbalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there's an Ace of Wands. So there's a lot of project and new opportunities coming in. Na magkakaroon ka ng new ideas, new creative expressions, na maaaring may mga bagay na bubuo sa mga plano mo, na marami ka pang bagay na gustong gawin, na marami kang pangitain or marami kang gustong mangyari sa sitwasyon na to, marami kang plano, marami kang pangarap na maaaring mabuo. No, parang nagkakaroon ka ng instinct or something ambitions na maaaring mangyari. Ano man yung bagay na iyong inaasam. There's something desires into reality. And the Six of Swords with the transition. Unti-unti ka rin daw makakaalis na hindi sa maganda sitwasyon. Na makakalaya ka na raw sa sitwasyon na yan, makakabangon ka na, at unti-unti na raw maibalik ang siglan at ganda ng iyong sitwasyon. And this is the Eight of Pentacles. Now, just focus na being creative and at the same time, mag-concentrate ka sa ginagawa mo. Huwag kang papadistract, huwag kang pagugulo. There's a rainbows na nag-represent something, a brighter idea or brighter future ahead. Talagang mangyayari magandang kinabukasan at magandang buhay sa'yo kung mananatili ka. Ano ba talaga yung perspective mo? Ano ba talaga yung gusto mong gawin, no? Kung kailangan tutukan mo, what is your target intention about this one, no? And this is something that's kind of cause with the happiness. Tulad na sinasabi ko, there is a rainbow, diba? Ito yung mga bagay na magbibigay kaligayahan sa'yo, no? Kung may karanasan kang mga pinagdaanan, no, this past few weeks or this past few months, no, maaaring nagbigay burden, sakripisyo, paghihirap sa'yo, but there's something na maaaring magbigay sa'yo ng beautiful situations. Now, after the storm, there's a rainbow. Now, pagkatapos ng mga unos, may magandang mamumukadkad na simula. Now, maaaring sisibol ang panibagong pag-asa na magdadala sa iyo ng kaligayahan. There's a tower moment for a major changes. Maraming bagay na matatanggal, masisira at aalisin sa buhay mo. But I see something, a beautiful disaster. Na aalisin, tatanggalin yung bagay na alam mong hindi nakakatulong sa situations mo. Or mga bagay na makakapagpagulo lamang, no, sa iyong isip, no? And because there's something, guys, with a high physics. So there's something, a lot of hidden agenda, or there's a mystery ka na maaaring mailantad or maaaring ibahagi sa'yo. Or there's something, unexpected situation na maaaring mangyari. Talakayin natin what the Ace of Wands mean. Now, there's a strength with confidence. Lakasan mo ang loob mo. Maging matapang ka sa mga plano mo. Huwag kang mag-aalinlangan dahil yung bagay na yan magiging magandang posibilidad at magiging magandang kahihinatnan. Continue what you're doing. What is the Six of Swords? Represent with the Eight of Wands. So there's a past communication, past movement. No, bibilis ang transactions, communications, and there's a travels, na maaaring gaganda na ang daloy na sitwasyon, gaganda na ang kapalaran mo, magbabago ng kalagayan mo, magbabago na lahat ng mga eksena mo dito. So let's see. And there's something, the Two of Swords. So there's something, decisions, no, that you need to make. But there's something, a difficult decision. Nahihirapan kang mag-decide.
no, natatakot ka, nangangamba ka, para kang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, no, kaya kailangan mag-focus ka lang muna sa kung ano ba talaga yung priorities mo, no, wag mo nga lituhin yung utak mo or isip mo sa lahat ng bagay na alam mong hindi mo naman priorities, or yung bagay na alam mong hindi naman nagsiserve sa'yo sa ngayon. No, kailangan mo muna mag-focus sa alam mong maglalago at gaganda ang sitwasyon. And there's a Two of Cups. No, there's a partnership na magdadala ng kaligayahan talaga sa iyo. No, talagang itong bagay na ito magbibigay ng kilig, saya, at magandang ngiti sa iyong mga labi. This is a Tower moment. Represent with the Devil card. See, I told you, na may taong gusto sumira sa iyo. May taong gustong humadlang ng iyong magandang kapalaran. No, some of you, binibigyan ng pamalas ang inyong tahanan. Binubuhusan ng kung ano-anong pamalas para hindi maging maganda takbo ng iyong negosyo o hanap buhay. No, mag-ingat ka dahil itong tao na to talaga nagbabadya siya. Nag-aadya siya na talagang pabagsakin ka, nasirain ka. No, but there's something as Scorpio ka nga naman. So, you are also rising from the ashes. No? Subukan ka pabagsakin. Siguraduhin nilang talagang matitibag ka. Dahil kung hindi, sila ang mapapabagsak nito. There's something the High Priestess, represent with Page of Coin. Now, there's something investment or something a wise decision or wise judgment. Na talagang may mga hidden agenda dito, kaya kailangan mas maging mautak ka. No, gamitin mo ng tama at wais at listo ang mga decision mo. There's a Page of Wands because the Strength card. No? Represent with a Knight of Sword, a Knight of Coin. Now, this is something as security. No, magkaroon ka ng seguridad pagdating sa lahat ng plano mo. Dahil some of them, guys, no, they're ruining your plan. They're ruining your life. No, yung mga taong kala mo, kumbaga totoo sa'yo. Akala mo neutral sa'yo. No, hindi mo alam baga, guys, na maaaring itong mga tao na to, hinahanapan ka ng butas at mga plano mo para sirain nila. No, maaaring hindi mo man nakikita ang kanilang mga hidden agenda, mamaya dinadalangin nila na maaaring hindi magtagumpay sa mga plano mo. There's an evil eye. So, let's see. And there is an Ace of Swords, something na breakthrough. Magtatagumpay ka. Maaaring may mga bagay na magliwanag sa'yo, ano nung kailangan mong gawin with the Eight of Wands. So, maaaring maraming transaction, maraming communication. Ito yung bagay na makakapag dala sa'yo, no, para makaalis at makalaya ka dyan sa sitwasyon na kinakagagalawan mo. Na parang bibigyan ng linaw ang daan tungo sa magandang kinabukasan. And there's something, the Three of Swords, tulad ng sinasabi ko, nagkakaroon ka ng indecision and guguluhan ka or parang nararamdaman mo na parang may pagkalutang ka. No, dahil maraming taong naiinggit sa'yo, there is an evil eye. There is a palipad hangin nga naman na talagang binibigkas ang kanilang mga incantation, yung mga ritual, no, na para hindi mo magawa yung talagang gusto mong gawin. So, there is something, guys, with a Death card. So, there is something and ending and in your beginning. Parang gusto niya tapusin ang yung kaligayahan o sitwasyon. But definitely, there's a transformation. No, tulad sinasabi ko with that rainbow, na rising from the ashes, or something na after the storm, there's a rainbow na maaring gaganda na. No? Pagkatapos ng unos na to, there's a Death card. O maaaring tapusin na ang unos at maaaring maging maganda na ang sitwasyon mo. No? I see something a beautiful disaster. Kumapit ka. And because there's something the Hierophant, there is a something religious factor. Talagang mayroong gawa ng palipadangin, gayuma, kulam, sumpa na maaaring related dito sa inyong pamilya at sa inyong tahanan. No, kaya nagkakagulo, nagkakaaway, no? Buro kagipitan, suliranin, problema, sakit ang inyong dinaranas. No? And there's a High Priestess and a Page of Coin, represent with a Five of Coin. So, maaaring kaya din, no? Kaya there's a hidden agenda with the High Priestess, no? Kaya kayo nagkakaroon ng mga sigalat, problema, at maaaring kagipitan that because of these situations. So, you need to pay attention. So, let's see what is the outcome. And for the outcome is something, the Wheel of Fortune with a turning back. No? Babalik ng sitwasyon, gaganda ng kapalaran mo. Gaganda ng sitwasyon mo. Now, this is something returning to the roots. Ano man yung bagay na gagawin mo, alam mong ibubunga at igaganda nito. So, let's see. Additional messages. Represent with the Four of Coins with saving money. Protection mo naman pangalagaan mo yung ground mo, even your territory. Ano man yung bagay na meron ka, proteksyonan mo. Huwag kang kwento ng kwento. Huwag kang bigay ng mga impormasyon kung anong gawin, kung anong balak mo, anong dapat mong gawin, anong kailangan mong gawin. Huwag kang nagkukwento sa kung sino-sino man yan, no? And because there's something that's because magkakaroon ka ng long-term success and financial security, unexpected financial windfall. Diba? Kung wag mo intindihin yung mga bagay na yan, bagkos kailangang proteksyonan ng yun sarili. Nang sa ganun, no, parang, diba,
mangit-ngit sila sa galit lalo na hindi nila na wala sila nakikitang epekto sa iyo, no? Maring gaganda ng dalo nito, kailangan mo talaga ng final decision na kailangan putulin tong bagay na to. Lahat ng negative na to kailangan matapos na. And of course, there is something that's Ten of Wands. See, there's a burden, sila yung talaga nagbibigay bigat, no, ng inyong buhay at pasanin, pasakit. And this sa King of Wands, nagkaroon ka ng vision. Ibig sabihin, it's either na panaginipan mo, nagkaroon ka ng instinct, na parang naramdaman mo na it's not ordinary, no, na nangyayari sa buhay nila. Yes, of course, na parang natural yung mga may problema tayo sa buhay. Pero kung tuloy-tuloy yon at parang wala pati tapos biglang may mararamdaman ng kung ano-ano, tapos at the same time, pagdating sa finances, na nagkakagipit-gipit ka pa, ay, iba na yan. No, may problema na yan. No, yung parang may trabaho ka, yes, of course, tuloy-tuloy yung pasok ng pera sa'yo, pero walang nangyayari sa parang pinagpaguran mo, no? So, there's something with guys with Eight of Swords. There's a lot of toxic and negativities around you. Ang pinakapunot dulo dito ay nasa paligid mo lamang. Kung hindi ka pitbahay ka, mag-anak, or katrabaho mo lamang. No, parang there's a possible na malaking factor dito is ka mag-anak or kapitbahay. Yun lamang po. So let's see what is additional messages about sa finances and career, love life at kalusugan. Tumbukin na natin yan, guys. So let's watch this. So we're back. So nandito na tayo na pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's see, guys. Oh my God, very exciting tong reading na to, ha. Maraming ganap, maraming bagay na nabubulgar at talagang lalalantad. Oh my goodness. There is something, guys, with a Page of Swords, na being curiosity. So ngayon, mas maging mabusisi ka na. No, pagdating sa finances, no, kailangan na maging matalino ka na. Now, there's a spy looking, watching at you. Sinusubaybayan ka ng taon to, even sa social media. Oh, spicy. And this is something that Seven of Wands, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Ibig sabihin, pangalagaan mo at protectionan mo naman yung bagay na meron ka. Huwag ka nagtitiwala. No? Magsuot ka ng protections na alam mo makakatulong sa lahat ng factors. No? And because there is something, the Page of Cups, sama ka ng hinala. May kutob ka na. No? There is something, an enlightenment, not to your mind. This is something, guys, with the Seven of Swords. Sneakiness! I told you, there's a cheating lying on you. Kumukuha ng informasyon, yung parang lumalapit sa'yo, pero parang akala mo normal lang, parang wala kang nararamdaman, or parang instance na parang hindi mo pa paghihinalaan tong tao na to. But definitely, guys, magaling siya magdrama. Magaling siya umarte. Now, this is something with the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo. Ano man yung bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo, connection man to o dumistansya ka. Dito. And this is something, the Knight of Swords. Kaya ka rin nagkakaroon ng anxiety, sleeplessness, no? Kasi para mawala ka sa focus. Pagdating sa hanap buhay, negosyo mo, para hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-earn ng pera, something like that. Kasi ginugulo niya ito ang utak mo. Let's see. Pagdating sa love life. So, there is a Four of Cups, no? Mag-ingat na kayo sa pagtanggap ng mga pagkain, no? Kasi baka gayumahin yung person mo, or baka yan yung bagay na gawin, no? Parang daan, no, para guluhin ng inyong pagsasama, na para lagi kayo mag-away. No, this is something, guys, with a Queen of Coins, maging secure at practical kayo sa isa't isa. No, kailangan na maging transparent kayo ng person mo sa isa't isa. So, this is something, the King of Knight of Wands, for slow and steady. No, matuto ka maging makinahon, kalmado sa lahat ng bagay na gagawin mo. No, huwag kang magmadali. No, just continue what you're doing. No, this is something, the Star card. No, kayong dalawa na person mo ay maaaring magkaroon ng kagalingan, healing, no, recovery. And there's a hope. At the same time, there's the Kingman. Sabi ko na nga ba no? Lutang kayo ng person, mabalisa kayo. Some of you may gayuma pa dito. No, parang guguluhin isa sa inyo para mawala sa concentration. Para, kumbaga, mabaling yung attention nyo dun sa love life. No, para, di ba? Para hindi mo makita talaga yung totoong nilalaman. Kaya there's something hidden agenda sa unang chapter. May hidden agenda lahat ng bagay na yan. No, dahil sa inggit, there's a Chariot card. Na maraming paparating, maraming eksena darating sa inyo. No, kaya kumbaga sinasabi dito, maghanda ka dahil maraming bagay na mababago. So there's something, guys, pagdating sa kalusugan, there's something that's temperance with a perfect timing. You are also game changer. No, kaya mo baguhin ito, kumbaga kaya mong i-relieve tong nararamdaman mo. No, you are also, kumbaga meron kang ano dito kumbaga six senses, or there's a third eye, or either there's a spiritual abilities. No, may kakayanan ka din. And there's something, the Five of Swords. Kaso nagkakaroon ng self-sabotage kasi very talkative ka. Na panay kwento mo, panay bigay mo ng impormasyon yan.
Now, this is something, the Four of Wands. By celebration, some of you guys, talaga magkakaroon ng magandang sitwasyon at magandang kalagayan dito, especially sa buhay at sa pamilya. Now, sinasabi dito, kailangan protection nyo lang ang inyong sarili, mag-set kayo ng boundaries. So, this is something, the King of Coin, something as security, practicality, pagdating sa kalusugan, umiwas kayo sa bagay na alam mo nakakasama sa inyong health. And of course, there's something, the Six of Coin, na magtutuloy-tuloy na magandang kapalaran sa'yo at magiging maganda na at balanse na ang iyong kalusugan at kalagayan. Additional messages. So, there's something, the Page of Wands. May magandang impormasyon na pababatid sa'yo. Pagdating sa kalusugan mo, gaganda na ang iyong pakiramdam. Gaganda na ang iyong eksena. So, let's see. Alamin natin at kaganapan pagdating sa Magical Fairy Messages, Advices, and it goes a pick of yes or no. So, let's watch this. So, we're back, guys. So, nandito na tayo with the Magical Fairy Messages, Advices for you. Alamin natin, no? Ano mga chika at advices sa'yo ng ating mga angel spirit, guys. So, there's something in love life. No, malaking factor dito ang inyong buhay at ang inyong relasyon. So, talagang ginugulo ang inyong pagsasama. There's a romantic life talaga. And there's a vegetarians. No, more on veggies kayo. Iwasan niyo muna mga karne. No? May nahihirapan mag-detoxify yung ang digestive. No, nahirapan kayo matunawan, iwasan nyo mag-inom na malamig. Now, there is a daughter. Oh my God, there's an involved with your daughter. Na maaaring ginagawa nito ang inyong anak na babae. And there is a walking away. So, kailangan mo talaga makaalis dyan sa situation na yan. So, let's see what is a yin and yang oracle card. I represent with Ace of Water. You are dealing with the Ace of Water. Pisces, Cancer, Scorpio. Now, there's something of forming structure, no? Kaya nakita mo, di ba, mag-set ka ng boundaries, no? Palakasin mo ang pundasyon mo. No, there's a solid foundation. Kailangan mong patatagin, palakasin ang pundasyon mo. There's a thoughts, no? Guguluhin ka dito sa isip mo, maaaring yung person mo. No, kaya kailangan maghanda kayo. There's just something, guys, with the synchronicities represent what? There's a storyteller. Tulad ng sinasabi ko, magaling siyang magkwento. Magaling siyang gumawa ng kwento. There's a something drama alert. Mag-ingat kayo, there's a chismosa marites. O maaaring may nagbibigay ng impormasyon. Now, there's a something as synchronicities. Now, there's a signs and symbols. Now, maraming signs. Or something, maraming pangitain at maraming mga angels number na pinababatid sa iyo na you need to pay attention. And there's something a loss. Now, may mga bagay talaga na gusto talagang tanggalin sa'yo. Alisin sa'yo. Now, there's a community. Sabi ko na, kapitbahay mo eh. No, nasa paligid nyo lang to, kung di ang kamag-anak or kaibigan or kapitbahay. No? Pero, malaking factor nito yung kapitbahay talaga. First, romance angels, represent with not committal, independent, no? You are also dependent. Kaya mo tumayo sa sarili mong paa. And of course, there's something with a divine intervention. Paalala sa'yo natin divine. You need to pay attention. What is additional messages for Archangel Michael messages? And of course, there's something a sense of humor. No, kailangan always being positive and just being optimistic. At the same time, titignan mo dito yung lighter side of the situation. No, dead maka for negative. Kailangan laging positibo. And there's an innocence. No, may mga bagay na inosente ka. Ibig sabihin dito, parang nasa-sense ko na may pinagkakatiwalaan ka na yung pala yung anay. No? Mag-ingat ka pag masdan mo. Baka nakakapanaginip ka ng ahas o asong kinagat ka. No, na rin merong kala mong faithful and loyal sa'yo, but there's a backstabbing. No, an impostor. And of course, sinasabi that Jesus' loving quote said, if you faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to the yonder place and shall be removed. Not, kung nagtitiwala ka sa mga bagay na itinanim mo, sa lahat ng bagay na ginawa mo, kung itong bagay na to ay maaaring lumago at magpalago sa'yo, no, magiging malago to. Pero kung itong lugar na kung saan ka naroroon, kung ito ay puno na negatibo, hindi ka talaga lalago. No? Dahil kakainin to, no, at parang ubuso nito ang iyong enerhiya, no, ang iyong positibong eksena, hanggang sa maging negative ang kalalabasan nito. No, kaya kailangan alisin ka o umalis ka dyan sa sitwasyon dahil hindi ka lalago. Ibig sabihin, dumistahan siya, umalis, i-release, tanggalin sa buhay ang negatibo. There is an angel's number represent what? An angel's number represent what? 444 with a blessing disguise, no? So, kung nakakakita ka ng 444, may mga bigla ang eksena na ibinibigay sa'yo ng ating gabay. There might be something difficult things ahead, but you will
True, you got this. If you have been struggling or feeling lost, the winds of a change will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost, something may fall apart. But you're building the framework for something much better hanging there. Magtiwala ka. No, kaya minsan nakala mo, yun na yun, pero biglang magbabago. No, at the same time, akala mo wala ng pag-asa, pero meron pa palang tutulong sa'yo o may bagay na parang kakapit sa panibagong eksena na makakaresolba sa problema mo. Hanggang sa maging maganda na takbo ng sitwasyon, magtiyaga ka lang sa ginagawa mo. At the same time, magproteksyonan mo ang iyong sarili sa mga nasa paligid mo na kumakain ng iyong eksena. Ibig sabihin dito, maraming anay na sumisira ng iyong pundasyon. What is the money mo, Oracle deck? Represent with us, guardian angels. So may gabay ka na tutulong sa'yo. You are also protected, or either some higher powers protect you from difficulties and misfortune. Minsan talaga, no, may mga kamalasan na maaring na dumadapo sa iyo, pero hindi siya talaga totaling nakakapasok sa iyo kasi ginagabayan ka or maaring protected ka, may protection ka. What lies beneath the future? So let's see what is the what lies beneath the future. Revision, guys, with the knowing they fuck up. Alam mo na at alam niya na alam mo na tinatarantado kanya. No, talagang nagkaroon, kumbaga nalaman niya na nalaman mo na lahat ng ganap niya o ginagawa niya. There is something a shadow work of his in what? Now, let's see what is a shadow work of his in what? Now, represent with the unmasking truth. No? The eyes is only what the mind is prepared to know. So, yung sinasabi dito, yung mga mata mo ay hinahanda para makita mo kung ano ba talagang totoo sa likod dito. No, kumbaga marireveal yan, kailangan mo lang unawain at malaman yan. This is something, guys, with a clarifying for a love situation. Okay, let's see. What is a clarifying for a love situation? Peace of pleasure. Resist the rush. Adapt a slower stride and savor each moment in its essence. No, kailangan mo talagang madaliin tong bagay na to. No? Kailangan mo talagang or either kailangan mo munang maging mahinahon or wag mong madaliin, sorry. No, wag mo madaliin tong bagay na to, kailangan mo manatili kang kalmado. No, at yung mga bagay nito ay magdadala sa iyo ng kasaganahan at magandang eksena. Kailangan mo enjoyin moment na to kasi may bagay kang kailangan malaman daw dito. Okay, thank you, Angel Spirit. Sorry, guys. So, there's a clarifying for a life situation. So, ibig sabihin dito, kaya pala there's an unmasking truth. No? Talagang there's a combination dito, parang kailangan mo muna pagmasdan, unawain, aralin. No? Kailangan mo basahin lahat na nangyayari muna hanggang sa matumbok mo kung ano ba talaga nilalaman dito. Kasi may revelasyon talaga. No? Kumaga nalantad na, nalaman mo na mayroon talagang sumisira ng inyong buhay, especially sumisira ng inyong negosyo, hanap buhay. No, ito ay kapitbahay mo lamang. No, there is a clarifying, there is something a rough road. Prepare carefully before you continue, for it's a long journey ahead. So, maganda ka, mag-ingat ka sa lahat ng tatakin mo dahil marami kang pagdadaanan dyan. Susubukan ang iyong katatagan hanggang sa makapit mo ano ba talaga yung ninanais. There is something a part of the light represent what? Clarifying for a part of the light. This is something, a manifestation of the light. Manifest mo ang tunay na liwanag. I recognize my own beauty and cultivate my inner self in alignment with the light and beauty. Free from negativity and wisdom shines brightly as I grow, a radiate light that illuminates that world around me. So, sinasabi dito talagang pinapakita mo na may ganda kang ganda na physical and emotional and of course mental na maaaring magbigay ng kumbaga magandang sitwasyon sa iyo, no? Parang ma-attract mo to hanggang sa maging magandang kalalabasan dito na alam mo sa iyo manggagaling ang ganda at liwanag. No? At sinasabi sa'yo dito na para pinapakawala mo lahat ng negatibo at dito ka talaga pinalago at pinalakas ng mga bagay na sa bawat bayo ng eksena nito, kaya mo maging matatag sa hamon ng buhay. So, let's see what is the pick a card, yes or no. So, let's watch this. Ang ganda ng reading mo, guys. My goodness. No? More na tayo talaga dito ang pinapakita sa reading mo ng Scorpio. Parang
pilit kang pinababagsak, no? Pilit kang pinubuwag, pero pananatili kang matatag at talaga magtatagumpay, no? At mamamayagpag, pasabog. So let's see. And of course guys, once again, nakapili ka dyan, no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na magiging sagot mo, please comment down below. No, and of course, malalaman mo ang sagot dito, no, sa gagawin natin with a pick a card yes or no ngayon na. So, kailangan mag-isip ka muna ng tanong. Isa lang ang magiging tanong, isa lang din magiging sagot within 1, 2, or 3. So, guys, mag-isip ka na. Mag-isip ka na magiging question mo. So, ilalatag na natin yung magiging sagot. Okay? Nakapili ka na, guys? Okay. So, dito na tayo. Kung sino yung nakapili with the number 1, ito yung magiging sagot sa yung tanong. Okay, guys. Let's see with the pick a card yes or no. Let's start with the number 1. Okay. So, there is a no. Don't risk all on this. It's a losing proposition. Wag mo na, kung mayroon kang i-invest, gagawin, wag mong ibigay lahat. So, kailangan mo magtira para sa sarili mo dahil hindi pa yan yung tamang panahon na tamang pagkakataon para ilaban lahat. So, kailangan mo muna mag-save for your own sake, no? So, let's see what is additional messages with the number 2. Number 2, there is a no again. Learn from experience, always no longer work. So, ibig sabihin dito, gawin mo tong bagay ito. Lahat ng mga karanasan mo ay minsan hindi talaga nagtatagumpay. So, kumbaga, kailangan mo matuto doon sa lahat ng bagay na pagdadaanan mo or may mga bagay na gagawin mo. Kailangan matuto ka lang sa pagkakamali, sa mga kabiguan, na huwag mong, kumbaga, pipilitin pa yung ganung eksena na maaring nagkaroon na ng problema sa sitwasyon na yun. Ibig sabihin, kung itong nangyari sa'yo from the past, no, yung naging galawan mo doon, yung naging way mo, pamamaraan mo, baguhin mo na. No? Baguhin mo na yung perspective mo dahil hindi yan yung makakatulong sa'yo. Number 3, there is a yes. Oh, being showed the way welcome with open arms. So it means, no, buksan mo, no, ang yung sarili, tanggapin mo ano man yung bagay na paparating sa'yo. No, surrender and accept the fact, ano man yung bagay na ibibigay sa iyo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Tanggapin mo ng buong buo, no? Gawing mo sentro ang ating Panginoon sa lahat ng tatahakin mo landasin sa buhay. So once again, this is a special gabay for the month of September 8 hanggang September 14 for the sign of Scorpio. Scorpio, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Of maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo. Ng Diyos at may kapal siksik diglig nag-uumapaw na biyayang manang barik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush!